full moon nun. Agad naman akong pumasok at umupo ako sa tabi ni Papa. Sabi ni Papa, "Doon ka muna sa mama mo. Bantayan mo siya." Si mama kasi tulog pa nun. Agad naman akong pumasok at umupo sa tabi ni mama. Narinig ko na kinausap ni Papa itong matanda. Yung bahay kasi namin noon walang bakod. Pinunta nito ni Papa at kinausap na, "Nay, ang aga niyo naman atang maglako ng gulay." Hindi naman ito sumagot. Ayon kay Papa sa akin, lumaki umano yung kanang kamay nito na parabang tinaga na ito sa madaling salita. Namamagayon. Pagdungaw ko sa bintana, nakita kong papaalis na ang matanda. Malakas pa itong maglakad, kahit na mahigit na sa 6 na po ang edad nito. Pagdating ng alas 5 ay nakaligo na ako at si Papa na ang nagpapatuloy ng labahin. Agad ko namang pinaghanda ng umagahan sina Papa at Mama bago ako umalis. Bago ako umalis, sir, sa bahay, pinagluluto ko muna sila Papa ng mga kain dahil pagdating ng alas 6 ay nasa bukid na sila dapat. Fast forward, nasa eskwelahan na po ako nito. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magagalit dahil ang matandang ito ay nakapasok sa loob ng paaralan namin. May dala itong plastic bag na may lamang isang balot na gulay. Ibibigay niya umano sa akin ito. Tinanggap ko ito at itinapon sa basurahan pag-alis ng matandang yon. Dahil baka mamaya mayanggaw ako o magkasakit, diba? Alas 5 ng hapon ay uwian na. At dahil hindi pa uso yung cellphone ng mga panahon na yon, nagantay ako na susunduin ako ni Papa. Pagdating ng pasado alas 5 ay nakita ko si Mama sa gate ng school. Nakatayo. Kinakawayan ako. Agad naman akong lumabas at sumunod